yung mga iba pang bagay na pwede nating pwede ko pong maidagdag po sa inyo pong kaalaman at pamumuhay bilang Kristiyano sa araw-araw ng ating pamumuhay. No? Simulan ko po ngayon ang pagbabasa po dito sa ating pong tatalakayin na nakasulat sa aklat po ni Lucas in Luke chapter 10 verses 25 to 37. Ito po yung tagpo na kung saan ay tinanong ang ating Panginoong Hesus tungkol sa buhay o kaligtasan. Umpisa mo pong basahin sa screen, no? Sa verse 25. And then, behold, a certain lawyer stood up and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life? He said unto him, what is written in the law? How readest thou? Sa Tagalog po, at narito ang isang tagapagtanggol ng kautusan na nagtindig at siya'y tinutokso na sinasabi, Guro, ano ang aking gagawin sa pangasiwanan? At sinabi niya, ano ang nasusulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo? Para pong napaka matinding balik ang ginawa ng Panginoon sa kanya. Ikaw ang abogado, ikaw ang expert pagdating sa kautusan. Ngayon, tatanungin kita, ano ba nakasulat sa kautusan? Ano ba ang mababasa mo? Ngayon, binalik sa kanya yung tanong at ang kanyang naging sagot sa verse 27, and he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy strength and with all thy mind. And thy neighbor, and love thy neighbor as yourself. Dito po sa Tagalog, pagsagot niya sinabi, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ang buong lakas mo at ang buong pag-iisip mo at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ito po ay kanyang isinagot, isinama rin niya yung buong kautusan na mababasa po sa Matandang Tipan. Ito po yung verse na atin po, na kanya po pinagkuhanan ng kanyang sagot. Na kung saan, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Tinatanong mo ko, ano ang yung dapat gawin para magmana ng buhay? Ngayon, ano ba nakasulat sa kautusan? Ibigin mo ang Diyos at ibigin mo ang kapwa. Ito yung kanyang isinagot. Basahin po natin sa Lumang Tipan. Dito po sa aklat ng Deuteronomy chapter 6 verse 5, ang kautosan po ng Panginoon, ng Diyos ay ganito. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. At doon po sa pag-ibig sa kapwa, Leviticus chapter 19 verse 18. Thou shalt not avenge nor bear any grudge against the children of thy people, but thou shalt love the neighbor as thyself. Ayon lang. Ito po yung isinagot na talaga naman po mababasa sa kautusan. No? At anong sabi ng Panginoong Hesus? Sabi niya, and he said unto him, Thou hast answered right. This do, and thou shalt live. Sabi niya, tama ang sagot mo. No? Gawin mo ito at mabubuhay ka. At sinabi sa kanya, matuwid ang sagot mo. Gawin mo ito at mabubuhay ka. Para bang, alam mo naman pala. Kaya nga mababasa natin, panunukso po ito eh. Makikita nyo naman po ang pagkakakilanlan nung tanong, isang expert in the law. No? So, yung material na para tanungin mo pa ano ang kautusan o ano ang mga dapat kong gawin upang magtamo ng buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, gawin mo ito at mabubuhay ka. Tuloy po natin ang pagbabasa. In verse 29, but he, willing to justify himself, said unto Jesus, and who is my neighbor? You know?
Alam niyo po sa mga abogado, talagang magaling silang kumuha ng katanungan. Binibigyan nila ng ah, yung kina-qualify nila yung mga salitang ginagamit sa kautusan. No? Kahit sa panahon ngayon, ganito po mag-analyze o kumuha ng mga reasoning ng isang abogado. No? Kapag ang isang salita sa provision ng kautusan o ng batas ay sinasabing ambiguous or vague, no? Kina-qualify nila, ano pong ibig sabihin ng salitang yan? Like for instance, ito pong example na nababasa natin. No? Kanyang tinanong, who is my neighbor? Para bang humahanap siya ng justification. No? Para sabihin bang, ano bang ibig sabihin ng kapwa? Sino ba yung neighbor na binabanggit sa kautusan ng Diyos? No? Tulad nga ng sinabi ko, ganito kumuha ng katanungan ng mga expert in the law kahit sa panahon naman po natin. Eh kung halimbawa lang naman po sa ating mga ordinansa sa ating lugar, kung tayo po ay nalilito o hindi malinaw para sa atin yung interpretation ng ordinance, dapat basahin natin siya sa kabuuan, no, nung kanyang ordinansa. No? Baka nga sa title pa lang ng ordinance, maintindihan na natin ano yung purpose ng batas kung bakit ito pinatupad. Ganun din po dito, mga kapatid. No? Gusto, sa pagtatanggol po ng salita ng Diyos, baka po sabihin natin, so, kaya po may nagsasabing maraming interpretasyon sa Biblia dahil sa mga ganitong example. Para po ipagtanggol ang mga salita o kautusan ng Diyos, hindi naman po talaga vague. No? Ambiguous yung ibig sabihin ng neighbor dito. No? I encourage you to read the 5 books of Moses. Malalaman niyo po na na mismong sinabi ng Diyos kung sino ang kapwa mo. Hindi po yan ambiguous or vague. Pinagbutos po sa mga Hudyo na ibigin nyo, hindi lamang yung kapwa ni Hudyo, kundi yung mga taga-ibang bayan. No? Basahin niyo po, yung libro ni Moses. Pati nga alipin, pinapag-ibig sa kanila eh. No? Kaya kung titingnan naman po natin yung isang verse sa Bible at sasabihin natin, generic yung term na ginamit, no? Maaaring vague, kaya tinatanong ng abogado ng lawyer who is my neighbor? And also, sa kanyang pagtatanong na ito, no? Ito'y anticipation po, kung sabihin ng Panginoong Hesus, if our Lord Jesus Christ provide definition, who is your neighbor? No? He is now able to draw a line who is my neighbor and who is not. Di ba po? Kaya nga po, he wanted to justify himself para kung sakaling sabihin ng Panginoong Hesus, ang kapwa mo ay mga kapwa mo Hudyo, pamilya mo. Ginagawa ko naman na talaga yan. So, I am justified. I already meet the standard of God. No? Kasi ginagawa ko na yan. Pero hindi po ganoon ang naging sagot ng Panginoon. Kaya po, ibinigay niya yung isinensay niya yung parables of Good Samaritan. Hindi po ganoon. Akala niya, lulusot po siya sa ganung katanungan niya. No? So, ito. And verse 30, sabi ng Panginoon, and Jesus answering said, a certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves, which stripped him of his raiment and wounded him and departed, leaving him half dead. So, dito po merong subject na isang lalaki. Siya po ay galing sa Jerusalem papuntang Jericho. So, i-assume natin na ito pong taong ito ay taga-resident of Jerusalem. Isa po siyang Hudyo.
papunta po siyang Jericho. At sa kanyang paglalakbay, siya po ay, sa madaling salita, para po siyang na-hold up. Ano? At hindi lamang po siya na-hold up o na pinagnakawan. Siya po ay binugbog. Kinuha ang kanyang mga gamit, iniwan siyang half dead. Halos kalahating patay na, halos yung ano na, 50-50 na ho yung kanyang kalagayan dahil sa pagbubugbog na ginawa sa kanya. Ano pong nangyari? Sabi dito po sa kinuwento po ng Panginoon, and by chance there came down a certain priest that way. And when he saw him, he passed by on the other side. Merong sacerdote or priest na nakakita doon sa taong ito. Anong ginawa? Nung makita, he passed by on another side. Para kung inilagan niya, para kung nakita niya pero wala siyang pakialam, hindi niya kinahabagan yung taong nangangailangan ng tulong kung saan siya ay pinagnakawan at binugbog. No? And verse 32, and likewise a Levite, when he was at the place, came and looked on him and passed by on the other side. So, ganun din po, isang Levita. So, kung titingnan natin sa history, ito pong mga Levita ay pinili ng Diyos, no, para maging, dito po kinukuha sa kanilang lahi. Yung magiging saserdote, magsasagawa ng tungkulin na paglilingkod sa Diyos o sa templo. Na dapat po sila yung pinakikitaan ng example, no, ng habag doon sa mga taong nangangailangan ng tulong. Ano nangyari? He looked on him and passed by on another side. Ganun din po. No? Nakita, ngunit pinabayaan lang. Hindi nakitaan ng kahabagan. Now, in verse 33, but a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion on him, and went on him, and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn and took care of him. No? Ito pong Samaritano na nakakita sa kanya, ito po yung nagpamalas ng kanyang awa. Na ito po sana yung ine-expect nating maaaring hindi gumawa ng ganitong klaseng kahabagan. Kasi kung titignan po natin sa history, no? Ito pong mga Samaritano, sila po hindi magkasundo ng mga Hudyo at Samaritano. Kung titignan po natin yung history ng dalawang lahi. Okay. Kaya nga po pagbasahin niyo po yung John chapter 4, yung pong nakikipag-usap ang Panginoong Hesus sa babaeng Samaritano. Nagtataka nga yung babae. Bakit ka nakikipag-usap sa akin? Isa kang Hudyo. Kasi po, no, ito po ay hindi nga po sila magkasundo. Kung magkakasalubungan po sila ng landas o daan, wala pong pansinan yan. Ito, no, yung Samaritano pa ang nagpamalas ng kanyang awa. Anong ginawa niya? Ginamot niya yung mga sugat. No? Ginamit niya yung mga, kung ano yung meron siya, na dala-dala sa kanyang paglalakbay. Ito po yung personal niyang gamit. No? Personal niyang gagamitin para sa kanyang sarili. No? Sa kanyang paglalakbay, yung langis, yung alak, na kanyang dala-dala. At yung perang ipinambayad niya doon sa tutuluyan ng lalaking sugatan. No? And on the morrow when he departed, he took out 2 pence and gave them to the host, and said unto him, take care of him, and whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay you. Hindi lamang niya basta ibinigay yung pangangailangan para gamutin ang sugat, no? Kundi dinala niya sa isang tutuluyan upang doon siya magpahinga. So, hindi lamang po natapos doon sa kanyang pagbibigay ng itong gamot para sa sugat mo. Aalis na ako. Kundi hanggang sa pagdating po sa tutuluyan ay
Nag-iwan pa siya ng pera doon sa innkeeper para po ah, pipilin itong taong ito. Kung ano man ang magkulang sa binigay kong pera, babayaran kita kapag balik ko. So pinapakita po dito sa mga ikinuwento ito ng Panginoong Hesus. Yung pong pagtulong, no? Now, in verse 36 po, nato pong ating. Ang tanong naman po ng Panginoon, which now of these three thinkest thou was neighbor unto him and fell among the thieves? Ang tanong niya sa verse 36, sino sa tatlong ito sa akala mo ang nagpakita Sino sa tatlong ito sa akala mo ang nagpakilalang kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng mga pulisan? Ang katanungan po ng expert of the law, ng abogado, ng lawyer, who is my neighbor? Para bang it pertains sa kanyang, sino ba yung qualified neighbor ko? Sino ba ang dapat kong pagbigyan o uh, ipamalas yung aking pag-ibig? Pero makikita niyo po dito, sa pagbabalik ng tanong ng ating Panginoong Hesus, binago niya yung issue. Hindi naman ang katanungan sino ang qualified neighbor mo. Para ba masabi mo kung kanino ka lang, yung sino lang ang iibigin mo. Kundi, sino sa tatlong ito? No? Kundi ang tanong, who are those three? No? Ang willing na tumulong. Yun ang kapwa mo. Yun ang kapatid. Ang sagot po ng lalaki in verse 37, and he said, he that show mercy on him, then said Jesus unto him, go and do the likewise. Verse 37, at sinabi niya, ang nagkaawang gawa sa kanya, at sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, at gayon din ang gawin mo. So, dito po sa kanyang tinalakay, no, sa kanya po ikinuwento sa lalaki, hindi po pala sapat na alam mo yung kautusan, alam mo lang yung kautusan. No? Katulad ng isang abogadong ito, expert, alam naman niya ang kautusan. Pero hindi ito sapat para pag malaki natin, kundi ang tinuturo ng Panginoong Jesus dito, isa practice mo, gawin mo. Katulad din naman ng sa ating ginagawa. Kaya po tayo nag-aaral, i-appreciate po natin yung effort ng mga mangangaral natin dito, no? Kasi sinasaliksik po nila yung mga salita para po mai-deliver po sa atin yung mensahe ng Diyos. So, let's appreciate this by means of practicing it. No? Ito po yung sinasabi ng Panginoon na yan pong kaalaman natin sa kautusan. I-practice natin. Tayo po ay nag-aaral ngayon para po pagdating ng oras na tayo ay nasa sanlibutan, tayo ay gumagawa na ng ating mga responsibilidad sa kanya-kanya nating buhay, kaya nating isa-practice yung ating mga natutunan dito sa para hindi naman po sayang yung effort, no, yung pagsusulat ng mga apostol, no, yung paggawa ng mga lessons ng mga ngaral, no? Para kung may kukumpara ko po ito sa isang taong nag-aaral, nagpapakadalubhasa. Kaya po siya nag-aaral ng doktor para sa ngayon, in the future, magpa-practice po siya ng medical profession niya. May patutunguhan yung kanyang pag-aaral. Ganun din sa pag-aabogado. Nag-aaral siya ng mga batas para pagdating ng panahon siya magpa-practice na ng kanyang profesyon,
gagamitin niya lahat ng kanyang mga natutunan. Ganon din po sa ating ginagawa. Let's practice yung ating pong mga natututunan, mga salitang ating naririnig o nababasa sa Biblia. Ito po yung magandang dito. Aral na ating mapagtutunan. So, sino ang ating kapwa? No? Ano ang nakasulat sa yun ang galing po yun yung katanungan na ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo. At gayon din ibigin mo ang kapwa mo gaya ng Diyos. At ang kapwa na ating dapat ibigin ay hindi lamang po yung malapit sa atin or kamag-anak or kapatid natin. No? Hindi dapat natin gawing rason na ay Katoliko ko hindi kita o hindi kita kapatid sa pananampalataya o something. Ito pong aral na ito ay, ito pong parable na ito ay ine-expose, no? Yung atin din pong mga sarili, no? Na kung tayo ay marunong maawa sa ating kapwa, nagre-reflect din po yun ng ugali ng Diyos para po nating ginagaya ang Diyos o na naawa rin sa atin. Parang naman po tayong katulad po ng sa pangyayaring ito, gusto ko pong sabihin na ang ating Panginoong Hesus, siya po talaga yung good example or good Samaritan. Pero hindi po siya Samaritano, no? Siya po isang mundo. Pero ang sinasabi ko po, yung kanyang kaawa, yung kanyang habag, no? Or pag-ibig sa atin, nung tayo ay parang mga patay dahil sa ating mga kasalanan. Siya yung tumulong sa atin. Siya yung nagbigay ng pangangailangan natin, yung kanyang dugo, yung kanyang kamatayan, para tayo iligtas sa ating mga pagkakasala. Katulad din naman ng ginawa ng Samaritano. Bagamat, no? Nangako ang Diyos na siya babalik. Kaya ito'y ating pinangahawakan sa sinasampalatayaan at hinilitan. Ganon din po sa pag-aaral nito. At sana po ay nakapagbahagi po ako ng isang aralin kahit po sa maiksing panahon o sa maiksing oras ay napaalala po natin yung ating pag-ibig at habag na ating pong dapat ipinamamalas sa ating. So maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana po ay nakapag-ambag din ako ng kaunting kaalaman dito po sa pag-aaral ng The Good Samaritan. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magandang umaga po. Thank you.